Una sa ating balita, Senator Cayetano may matinding banta na mangyayari sa Thursday. Pangalawa sa ating balita, Senate Minority may ibinunyag sa media. At panghuli sa ating balita, NBI, nais mapatalsik ang isang congressman. Sino kaya to? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Mainit ngayon ang sitwasyon sa Senado matapos mag-warning si Senate President Alan Peter Cayetano na may mas malalim umanong dahilan kung bakit nagkakaroon ng walkout, kawalan ng quorum at banggaan sa pagitan ng majority at minority bloc. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Cayetano na hindi lang ito simpleng usapin ng posisyon o liderato sa Senado. Para sa kanya, ang tunay na sentro ng gulo ay ang nalalapit na Blue Ribbon hearing sa Huwebes, kung saan posibleng lumabas ang mga pangalan, ebidensya at detalye kaugnay ng umano'y pinakamalaking flood control corruption issue sa bansa. Ayon kay Cayetano, may mga grupo raw na ayaw matuloy ang hearing dahil dito maaaring mabuksan ang mga tanong na matagal nang gustong masagot ng publiko. Kabilang dito kung ilan ba talaga ang ghost projects, ilan ang substandard projects, kung Bulacan lang ba ang apektado o marami pang lugar sa bansa, at kung may mas mataas pang personalidad na sangkot bukod sa mga senador. Itinanong din niya kung may congressman, cabinet member o mastermind na nasa likod ng umano'y malawakang anomalya sa flood control projects. Sa gitna ng tensyon, binalikan din ni Cayetano ang nangyaring pagbabago sa liderato noong May 11. Ayon sa kanya, pinalalabas noon na impeachment lamang ang dahilan ng banggaan, pero sa likod nito ay may mas malaking issue raw, ang pagpapanatili ng isang independent Senate at isang proseso na hindi kontrolado ng kahit sinong puwersa sa labas ng Senado. Iginiit niya na mahalaga ang separation of powers at hindi dapat maging sunod-sunuran ang Senado sa administrasyon, sa pressure o sa interes ng iilang tao. Binanggit din ni Cayetano ang kaso ni Senator Jinggoy Estrada na ayon sa kanya ay ginagamit umano bilang panakot sa ibang senador. Sinabi niya na narinig umano niya ang ilang usapan kung saan may alok na mawawala ang kaso basta sumunod o lumipat ng kampo. Nilinaw naman niya na hindi niya sinisisi ang sandigan bayan o ang legal process, pero naniniwala siyang may mga taong gumagamit sa mga kaso at investigasyon para kontrolin ang galaw ng ilang lehislador. Para kay Cayetano, hindi sapat na may investigasyon ang DOJ at Ombudsman. Dapat daw matuloy ang Blue Ribbon hearing dahil doon masusuri ang mga testigo, matatanong ang mga sangkot at maikukumpara ang mga pahayag sa mga ebidensya. Hindi raw pwedeng manatili sa press conference o akusasyon lamang ang mga aligasyon. Kailangang sumalang sa pagtatanong, cross-examination at formal na pagdinig para malaman kung alin ang totoo at alin ang paninira lamang. Kasabay nito, mariing sinabi ni Cayetano na ang paggamit ng parliamentary tools ay hindi lang ginagawa ng minority. Kung ginamit daw ng minority ang walkout para pigilan ang pagbabago ng rules, ginagamit naman ngayon ng majority ang kanilang sariling paraan para matiyak na hindi maaagaw ang mga komite at hindi mapipigil ang mga importanteng hearing. Para sa kanya, ang layunin ay malinaw. Matuloy ang Blue Ribbon hearing sa Huwebes at mapanatiling gumagana ang mga komite ng Senado. Sa huli, iniwan ni Cayetano ang publiko at kapwa senador sa isang mabigat na tanong. Handa ba silang piliin ang katotohanan kaysa posisyon, proteksyon o ambisyon sa politika? Ayon sa kanya, kung tunay na mahal ng isang senador ang bayan, dapat handa itong lumaban para sa katotohanan kahit may pressure at panganib sa sariling pangalan. At habang papalapit ang Huwebes, lalong tumitindi ang tanong ng taong bayan. Sino ang mababanggit? Sino ang madadawit? At sino ang pinoprotektahan kapag tuluyan ng binuksan ang Blue Ribbon hearing? Matinding tensyon ngayon ang bumabalot sa Senado matapos maglabas ng joint statement ang tinaguriang SB11 o Minority Bloc, kung saan diretsahan nilang kinondena ang hindi pagtuloy ng session at ang umano'y pag-abandona sa tungkulin ng Senate leadership. Sa harap ng media, si Senator Raffy Tulfo ang nagbasa ng pahayag at malinaw ang naging banat niya. Hindi raw pwedeng tumigil ang Senado sa pagtatrabaho dahil lamang tumangging mamuno ang presiding officer.
Ayon sa grupo, malinaw na nilabag ang Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate dahil maaari lamang ipagpaliban ng session matapos ang konsultasyon sa Majority Leader at Minority Leader. Pero ayon sa kanila, hindi raw ito nasunod. Dahil dito, sinabi ni Tulfo na hindi na raw kayang gampanan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang pagiging leader ng Senado, kaya dapat na itong magbitiw sa pwesto. Hindi lang simpleng delay ang tingin ng minority sa nangyari. Para sa kanila, ito ay dereliction of duty, abandonment of responsibility, at matinding pagbaliwala sa institusyon at sa taong bayan. Ayon kay Senator Ping Lacson, sinubukan nilang makipag-ugnayan sa kampo ng Senate President sa pamamagitan ng Secretariat. Habang iginiit naman ni Tulfo na babalik sila kinabukasan dahil tungkulin nilang pumasok at magtrabaho. Diretsahan pa niyang sinabi na binabayaran sila ng taumbayan para mag-legislate, hindi para mag-absent o magbulakbol. Sa panig naman ni Senator Kiko Pangilinan, malaking sayang daw ang bawat araw na hindi natutuloy ang session dahil milyon-milyon ang gastos ng Senado araw-araw sa kuryente, utilities, sweldo at operasyon. Pero walang batas, resolusyon o confirmation ng military personnel ang naaaksyonan. Mas lalong uminit ang usapan nang banggitin ng minority na ang gulo raw ay nagsimula matapos makulong o madampot ng PNP ang isa sa kanilang kasamahan. Nang tanungin sila tungkol sa pahayag ng kampo ni Cayetano na parliamentary tool umano ang hindi pagpasok para matuloy ang Blue Ribbon Committee hearing at hindi maagaw ang committee chairmanships, mariing itinanggi ito ni Pangilinan. Ayon sa kanya, abuse of parliamentary rules daw iyon. Nilinaw din ng minority na hindi nila hinahadlangan ang Blue Ribbon hearing, basta ito raw ay gagawin sa tamang proseso. Dagdag pa ni Tulfo, kung may gustong sabihin si Cayetano, dapat sa Senado siya magsalita at makipagdebate, hindi sa social media. Dito na binitawan ni Tulfo ang isa sa pinakamatitinding hamon ng araw. Kung matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise duwag ka. Kasunod nito, umapila ang minority sa mga senador mula majority bloc na pumasok sa session at gampanan ang kanilang trabaho. Ayon kay Pangilinan, dapat manatiling open ang Senado dahil ito ang boses ng mamamayan. Maling-mali raw ang pahayag na let the Senate go quiet dahil ang Senado ay hindi dapat binubusalan. Para sa minority, hindi na Senate independence ang nangyayari, kundi impunity na nagkukunwaring pagtatanggol sa institusyon. Sa huli, humingi pa ng paumanhin ang minority bloc sa taong bayan dahil ilang mahahalagang panukala raw ang hindi naaksyonan, kabilang ang agri-bills, citizenship bills, Magna Carta of Barangay Health Workers, PhilHealth-related measure at anti-hospital detention bill. Ayon kay Tulfo, may mga batas sanang maipapasa para sa ordinaryong Pilipinong nangangailangan pero naantala dahil sa gulo sa pamumuno. At habang patuloy ang tensyon, umalingaw-ngaw sa Senado ang sigaw ng ilang naroon. Resign! Alan Peter, resign! Isang malinaw na senyales na hindi na lang ito simpleng banggaan ng politika, kundi isang krisis sa loob mismo ng institusyong inaasahang magsasalita para sa taong bayan. Mainit ngayon ang usapin matapos ihayag ng National Bureau of Investigation o NBI na nais nilang masampahan ng mas mabigat na aksyon si Congressman Barzaga, kabilang na ang posibleng pagpapatalsik sa kanya bilang lehislador at pagsasampa ng kasong kriminal. Ayon sa pahayag ng NBI, hindi na raw simpleng paglabag ang pinag-uusapan dito. Base raw sa rules ng House Committee, kung may mga nauna ng infraction o paglabag si Barzaga at nabigyan na siya noon ng warning, maaaring umabot na raw ito sa mas mabigat na parusa, kabilang ang removal from public office. Sinabi ng opisyal ng NBI na sa unang suspension pa lamang ni Barzaga, kung tama raw ang kanilang pagkakaalala, may babala na raw sa kanya na huwag nang ulitin ang mga ganoong aksyon. Kaya kung may panibagong paglabag na naman, dapat na raw itong harapin ng mas seryoso. Bagamat hindi pa raw nila kabisado ang eksaktong probisyon ng House Rules na posibleng nalabag, malinaw daw sa kanila na may nauna ng penalty at warning laban kay Barzaga. At dahil dito, naniniwala ang NBI na hindi na dapat basta reprimand o simpleng babala lang ang maging kaparusahan. Bukod pa sa ethics complaint na kanilang inihain, sinabi rin ng NBI na pinag-aaralan na nila ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa lehislador. Ibig sabihin,
hindi lang usaping disiplina sa loob ng Kongreso ang maaaring kaharapin ni Barzaga, kundi posibleng kaso rin sa regular na korte. Sa ngayon, hinihintay pa kung paano tutugon ang kampo ni Barzaga sa mga aligasyong ito. Pero malinaw ang mensahe ng NBI. Kung may opisyal ng gobyerno na paulit-ulit lumalabag sa patakaran, dapat daw itong panagutin, lalo na kung public office ang pinag-uusapan. Kaya ang tanong ngayon, hahantong nga ba ito sa pagpapatalsik kay Barzaga bilang lehislador o depensa ng kanyang kampo ang mananaig sa gitna ng mga reklamong ito? Isa na naman itong isyong siguradong susubaybayan ng publiko, lalo na dahil nakasalalay dito ang pananagutan ng isang halal na opisyal. So today, I'm here to tell you some fundamental truths about what is happening in the Senate and in our country. Let me start with the May 11 change in leadership and also on the walkout by the minority. In both cases, may objective. Nung May 11, kaya pala nandun yung NBI, kaya pala pinapasok ng mga nasa majority noon at nasa minority ngayon, ayaw nila magkaroon ng palitan ng leadership. Ang sinabi nila na hindi katotohanan ay dahil daw to sa impeachment. Pero yung pala, ito'y tungkol sa maraming bagay, kasama po na magkaroon ng independent, impartial impeachment, but also, ayaw na magkaroon ng hearing sa Blue Ribbon na kung saan lalabas ang buong katotohanan. Marami pang ibang issue na sa mga susunod na araw ay pag-uusapan. We're listening to you, we hear you, na ang pangunahing issue ay trabaho, ay kita, ay ang taas ng presyo, yung araw-araw na kabuhayan ng ating kababayan. Yan po ay pinakamalaking issue. Ang ating survival, spiritual, physical, financial, survival is always a priority. Pareho din sa health po yun. Yun po ang speech ko nun. Na ang ating spiritual health, physical health, mental health, financial health ay napaka-importante at dapat we look at the bigger picture. Pero tingnan nyo po, para siguraduhin na mapagsilbihan kayo ng bagong majority, we want to make sure that kahit anong gawin ng outside forces, maging administrasyon o yung 11, nandyan yung 13 or at the very least 12 para yung sinasabing subukan naman natin ito. Masubukan nyo kung anong madideliver namin sa inyo. Ang problema, for the last 3 weeks, walang ginawa. Kung hindi takutin kami, itwist ang aming arm, offeran ng kung ano-ano para lumipat sa kanila. I'll go back to that later on. What's my point? You want an independent Senate. Our Constitution provides for the separation of power. Bakit separate? Because they are interdependent, but they are independent. Ibig sabihin ko, one cannot survive without the other. Hindi naman po pwedeng walang judiciary. Hindi pwedeng walang executive department. Pero hindi naman po pwede po na executive department lang at puppets lang po ang nasa judiciary or in this case, the legislature. So nung nag-walk out po sila, ano sabi nila? Na utakan ang majority, na gamit ang rules ng minority. Sabi nila, master ang play ni Senator Tito Sotto dahil alam na yung rules. Ayaw po nila na magkaroon ng online dahil sa bibig na rin nilang nanggaling. Sabi nga nila, ang isda sa bibig ng gagaling, may ipukulong daw. Bakit nila alam yung timing sa kulong? Sinabi ni Senator Jinggoy, hindi lang ngayon nangyari sa kanya yan, since February. Wala na daw kaso, pag siya po ay sumunod sa kanila. In this case, lumipat. So sabi ni Senator Jinggoy, sa susunod na kabanata na lang, sasabihin niya ko or sa kanya niya sasabihin ko ano ebidensya niya kung sino-sino. Hindi hearsay sa akin to dahil napakinggan ko yung ilan nilang conversation. So alam ko for a fact na totoo na binabargain ang kanyang kaso, mabalik lang ang majority sa ngayon na 11 o minority. Kaya parati ko inuulit-ulit, huwag kayong magpa-11 sa 11. Sabi nila ngayon, paano na yan? 11-11 na. So, isi-simplify ko po ha,
Ito po yung main message ko ngayon. Isi-simplify ko po, ha? Main message na nakaugnay sa truth. Truth. Nag-walk out sila dahil ayaw po nila na makaboto yung ilan naming mga kasama. Yung po, sa kanila mismo nanggaling yon. Objective ng walkout nila, sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang forum at walang session yesterday and today, may kasamang mga protesta yon. Protest against a puppet Senate na gusto nila. But it is also a parliamentary tool to ensure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po, ha. Ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11-11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Taguig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So, alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami na pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin ang problema nga tinakot at ang pagpihit ngayon pagkakulong ni Senator Jinggoy ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, ha? I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the Blue Ribbon Committee, they abused, di ba, yung paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung reports about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence. So, people will be able to judge us. So that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan, to help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga kababayan sa Middle East, may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers, sa taas ng dolyar ngayon, nahihirapan. So napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked, let me throw you this question.
Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? Sa 1 trillion a year, sa 2023, 24, 25. Ano ba dyan ang tama? Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems? Kamusta ang ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha? So, ang dami pong tanong. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yun. Kayo naman kwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had one hearing. Pipigilan natin yon. Witnesses. Pag nandyan na yung witness, matetest natin. Kaya hindi ako nag-judge. Pag nakita ko sa press con, of course, I'm intrigued. Of course, I listen. I do a little bit of research. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala at ibabalansa ko po yan or isa side by side ko sa mga existing na ebidensya. So again, ulitin ko po ha. Kailangan tignan po natin nangyayari sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Gusto ba natin na ang Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo? O ito ay kasangkapan para itago ang totoo? Is the Senate for truth or not? Now, it's quite unique if you say that the number now is 11-11. So, what's important for me is we don't have a puppet or dependent Senate. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee. So we will keep you updated. There are many questions, there are many issues sa mga kapatid natin sa media. Send your questions sa akin, MRO. This afternoon, I might answer some. If not, tomorrow, Thursday, Friday, I will be answering one by one all of those questions. But for today, I want us to all ask, hindi ba when we passed the 1987 Constitution, ang isang basic principle doon, katotohanan? Di ba nung nagkaroon ng EDSA 1 at 2, katotohanan. Pinakamalalaking skandalo sa buong mundo, Watergate. It's about truth, katotohanan. Ngayon, lahat ng propaganda sa Iran, sa Israel, sa US, presyo ng langis. Hindi ba ang isang issue dyan, katotohanan? Ano ba ang truth tungkol sa lahat na to? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago. At walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, wag mabanggit yung pangalan natin, wag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. O, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. God bless you. God bless the Philippines.